Yes, I know, but I really, really, really want that lamp. Oo. Yes. I know it's 200,000. So, I know we're still migrating to the States. Oh, hindi ko pa pwedeng dalhin? Bakit? Akala mo, ako, cheap? Ali, I know, How was your day? I know. Hmm? Oh, naganda na ba nagsibig ng dinner? Hoy, never akong nangutang sa'yo. Yung Greek side table na yan. Oo naman, binayaran ko yun ng buo. I paid for it in Halika, cash. tignan natin kung anong pasalubong ng daddy mo. Eh di, bala ng PlayStation. Paano mo naman nalaman? Yun naman laging pinapasalubong niya. Wala nung, Huwag mo na ituloy yung sasabihin mo, baka mapagalitan ka pa ng daddy mo. hindi ko nga maintindihan kung bakit malungkot ko si daddy. Mag-iisang taon na pala eh. 6 months pa lang. Nalulungkot ka pa rin ba pag naaalala mo sila? Lulungkot. O, yan na daddy mo. Dad! Dad! Oh, PlayStation, Dad. Sige, pasalubong ko sa'yo yan. Alam ko naman, paborito mo yan eh. Pawis na pawis ka na naman, Lingling. O, halika Hindi dito. mo bilis, pinaprasan kasama yung mo, pawis ng bata. Nakalikot ang batang ito. Halika na sa loob. Asan ka na ba? Eto na ako, malapit na ako sa bahay, pauwi na ako. Bilisan mo. Ano? Saan? Andito na nga ako, asan ka? Ayan, nakikita na kita. Bilis pa. May dala ka ba? Hi. Anong pasalubong mo sa Siyempre, yung paborito mo. mangga? Marami ako. Bagoong na may gata. Siyempre. Ayan. Ano ba? Naglilihi ka na ba? Ba't ang hilig-hilig mo sa bagong? Ako ba matutulog? Hindi, meron kaming parting pupuntahan ni Luisa bukas. As usual. Alam ko, pero ang gusto ko lang malaman, Lita, ay kung kailangan ba talaga natin ng mga lamp na yan? Hindi mo kasi ako naiisip niya, puro sarili mo lang iniisip mo eh. Ano ba kakakitaan? Paano makikita doon, ha? Wala ka na nga makain, puro yung pang iniisip mo. Kaya anong ginagawa mo? Puro ka gastos! Puro ka gastos! Wala akong pakialam sa mga beta-beta na yan dahil alam ko, hindi mo pagkakakitaan yan. Ba't kita tumubotahan? Ha? Ay, puro ka gastos! Ano ang pakikialam ng tatay? Han? So fine. Okay. Bye. Okay. Be good. I will. Siya nga pala. Next week, ililipat mo ngayon ang bahay ng tatay mo. Bakit? Eh, malapit ng eleksyon. Alam mo naman, baka may mga kalaban na makatunog. Magsumbong kay Mrs. Alam mo na yan. Okay. Okay, bye-bye. Okay. Tama? Hi. Hi. Mami at daddy mo nag-aaway na naman ah. Anong bago? Hindi kayo masaway. Kulit niyo. Hi, Pilo! Hi. Bakit gabing-gabi nasa labas ka? Eh, di po ako na inaantok pa eh. Tsaka narinig ko po yung mami at daddy ni Ali nagsisigawan. Kamusta na yung Final Fantasy mo? Okay lang. Ano dinodrawing mo? Wala lang. Buti nakakapag-drawing ka kahit madilim. At least kasi hindi masyado maingay. Drawing mo kami kahit parang cartoons lang. Suma? Sige, sige. Eh di, dyan lang tayo sa bahay ko. Okay. Ay, sige. Go, go, go.
siyempre ka sa lalaki niya. Bakit? Akala ko ba mahal na mahal mo yun? Noon yun ano, yun nalaman ko wala pa siyang asawa. Bakit ano nangyari? May asawa kasi siya, kaya ayaw ko May sa asawa kanya, ba no? yun? Oo, akala niya siguro, hindi ko alam. Naku, Siya kaya may asawa? Hoy, Ling, teka muna. teka, baka lasing yan. Ang gwapo nito. Ang gwapo. Ling, ang gwapo nito, Diyos ko. Ang gwapo. Uy, Bing, ano ka ba? Ling, amoy baby, oh. Uy, baka kung ano nangyari dyan, pinag-iinteresan Hindi mo ka pa. rito, amoy mo, Akala ko. amoy baby, oh. Ling, amoy baby. Hindi ka dali amoyan mo. Amoy baby, oh. Di ba? Amoy baby nga. Amoy baby. Ling, ang gwapo-gwapo mo. Ay! Nagising ang baby! Uy, halika na, bilis! Hingi tayo ng tulong, tulong! Mga kapitbahay! Nagising ang baby! Mga kapitbahay! Nagising ang baby, oh! Mga kapitbahay! Sino ba yan? Ewan ko, basta nakita ko lang nakilata siya dyan, ano? Doon ka ba yan? Ba't dito ka lang gagamot? Dapat soldong bahay. Talagang ganyan pag first aid. Eh, bakit nga po dito sa labas? Dapat soldong bahay. Hoy. Ba't masyado ka yata intermitida, Eh, ha? bakit? Masama bang bigay ng opinyon? Aba, tumahimik ka na, no? Doktor yan, ano? Well, kung sa bagay mukha siyang matino, mukha siyang galing sa mayaman na angkan. Mukhang wala naman sakit eh. Baka nahimatay lang. Froilan, tulungan mo nga ako. Pasok natin sa bahay. Bebeng, umalis ka dyan. Ayoko nga. Hoy, tumayo ka dyan. Apo. Bilis. Tulong, Dok. My gosh, look at this place. Horrible. Wala talagang taste ang asawa ni Doc. Tingnan mo naman ito. Ano ba ito? Nasa Boracay ba tayo? And look at this cat. It's so ill. Shut up, Lita. Bakit? Totoo naman ang sinasabi Alam ko. mo na namamatay lang ang asawa ni Oh, Doc. Ano ka so? ba? Hindi ko tuloy maalala kung nagre-decorate siya before or after. Pero hindi ko naalala ganito ito before. Tumigil What ka do you... na. Mukha namang mabait, ano? Sino? Yung lalaking walang malay. Ah, Oo nga. Pero alam nyo, di na tayo nakakasiguro sa panahon ngayon. May mga mukhang mabait, pero halang ang kaluluwa. Pero, sana okay lang siya. I mean, wala siyang sakit o kaya walang sugat. so? Eh, ano bang pakialam natin? Ma, Ah. kung wala kang pakialam, ba't nandito ka? Ali, don't talk to your mother like that, okay? Gusto ko. It seems okay naman. Wala naman ako nakitang problema. Ayun, nakatulog na uli siya. Doc, Hmm. don't tell me you're going to let him stay here. Natural. Alam mo naman, iwanan natin siyang nakahundusay sa kalsada. Ay, pero Doc, paano kung may ibang plano yung taong yan? Eh, kakausapin ko na lang siya pagising niya. Well then, gisingin mo na siya. Sinubukan ko ng kausapin eh, pero tulog na tulog eh. Mahirap kausapin ang tulog. If you need any help, Doc. Yeah, sure. So, we're done here. Let's go. Go. Okay. Doc, ingat lang, ha? Sige. If you need any help, just call me. Bye. Yeah, sure. Dad, sino kaya siya? Hindi ko rin alam, anak. Nako, baka naman adik yung lalaking yun. Ma, malalaman naman agad ni Doc Alan kung adik yung tao. Ne, kuri ka dyan. Well, anyways, it's their problem, not ours. Hindi. Alam nyo, naisip ko dyan baka merong kasapwat yan sa labas eh. Naisip ko, baka minsan wala tayo rito, pasukin tong bahay natin, mahirap na. Problema yan. Naku, Froilan, kinabahan naman ako sa sinabi mo. Naku, tawagan mo kaagad yung mga pulis. Sila na ang bahala sa problemang yan. Bakit hindi na lang natin antayin yung magising yung tao, tapos saka interrogate nyo, tapos saka natin pagdadahan? I'm just worried. Alam mo bakit? Remember, paparating na yung pera natin. Right? Yung investment natin. Oo. Eh, paano kung matunugan yon? Hindi ba? Oo. Mahirap na yon. Bakit, Froilan? Cash ba ibibigay? Yun ang sabi sa akin ni Douglas. Ay, talaga, Froilan. Naku, finally, 10 billion pesos. Naku, ang dami ko nang mabibili. Pupunta ako sa Bangkok, bibili ako ng mga Buddha Ay, heads, naku, tapos bibenta ko na Lita, naman- remember,
yung pera natin doon, gagamitin natin sa pagpaprocess ng papers natin, sa pagmamigrate natin sa Amerika. At yung matitirang 5 million, mapupunta yun dun sa mga investors. 5 million lang? Oh, bakit? Nako, Froilan, dapat tinaasan mo yung percentage mo dahil ikaw ang nagbigay ng contact sa kanila. Ay nako, huwag kang mag-alala. Meron na tayo doon. Meron na akong porsyento doon. Yan, sa bagay, 5 million. Bangkok, here I come. Pupunta tayo sa Bangkok, mahal. Pupunta tayo sa mga Emirates. Tama na nga yan, kumain na nga kayo. Ang dami ko rin naman. Yan, Tay. Dapat talaga paminsan-minsan lumalabas kayo ng bahay. Hindi yung parati na lang kayo nakakulong dyan sa loob. Kailangan nyo mag-exercise. Ano na kaya nangyari dun sa lalaking yun? Mukhang di na gumising, ah. Tay, dyan muna kayo, ha. Pupuntahan ko lang si Doc. Melissa! Tigilan mo na yan. Baka magselo si Hector. Pilo. Istorbo yan. Natutulog. Halika rito. Kaya mo siya matulog. Alam mo, Dad, magkamukha sila ni Kuya. Pero kung buhay lang si Kuya, halos magkasunla lang sila. Mas matanda lang siya siguro kaysa kay Kuya eh. Ako, Pilo. Alam ko naman na namimiss mo ang kuya mo eh. Namimiss ko rin naman siya eh. Pero di ba napag-usapan na natin na hindi na natin pag-uusapan yung mga bagay na tungkol sa kanila? Opo. Tara, sige na, halika na. Matulog na. Pasok ka pa bukas. Ano? Pogi. Ano bang pangalan mo? Rafael. Bakit pa? Hindi ka sigurado. Anong apelido mo? Rafael lang eh. Pwede ba yung Rafael lang? Hindi ko matandaan eh. Paano ka napunta rito? Saan ka nanggaling? Sa... Teka, hindi ko maalala. Alam ko na, Dad. Ano? May ulanan siya. Katulad ni Lolo. Yun, tama. Ulyanin nga ako. Niloloko mo ba kami? Hindi po, sorry po, wala lang ko talaga akong maalala eh. Wala ka man lang maalala kahit na ano? Wala eh. Pero ang naaalala ko lang, gutom pa ako. Sige, kain ka pa. Kain ka lang na kain. Salamat ah. Isa, ba't mo
nandito yung lalaki yan. Naku, Rafael, wag mo siya pansinin. Simula kasi nung na-stroke si tatay, masyado nang bugnutin. Kaya wag mo lang pansinin, kumain ka lang na kumain, ha? Wala kang magselos ng lalaki mo, ha? Kailan ba tayo lilipat ng ibang bahay ng lalaki mo? Tay, mamaya na natin pag-usapan yan. Lilipat na kayo. Hindi pa sigurado. Baka magalit sa'yo yung lalaki mo pag inabutan niya yung taong yun dito. Tay, Hector ang pangalan ng lalaki ko. Hector. Asawa mo si Hector? Hindi. Si Hector, may asawang tunay. Tikman mo muna itong manggang hilaw at bagoong. Paborito ko yan. Ayaw mo? Masarap. Mukhang ngayon ka lang nakatikim niyan, ha? Ano nga ulit pangalan mo? Ha? Rafael po. May asawa na? Wala po. Ligawan mo na ako. Tay! Bakit? Mukha namang mas matino to kaysa dun sa lalaki mo, ha? Sige, kain ka lang tayo. Ano nga ulit ito? Bagoong. Sarap eh. Rafael, talaga bang wala ka talagang maalala? Wala po, Mrs. Santos. Pangalan lang po niya. Eh, apelido mo. Naaalala mo ba yung apelido mo? Pogi, kapag medyo sawa ka na kina Doc Alan, gusto mo dito ka muna magstay. Share tayo ng room. Hindi lang yung Pogi Hindi ka magsisisi. Pagsisilbihan kita. Marunong ako magluto, mamalansya, maglaba, magpedicure, manicure, lahat. Lahat. Alam ko, mag-massage, mag-spa, lahat ng spa, alam ko yan. Sige na, dito ka na magstay. Babae, iputs pa mo yung pusa. Isa mo na. Tapos gawin mo ng labada, magluto ka ng adobo. Tapos mo na gagawin mo. Alam niyo yung nanay mo, ang kulit niyan. Nakita ko bago akong manicure, ha? Ay, naku, Diyos ko, ang hirap makisama sa mga amo. Hindi na kaya ako yayaman niyan. Masa ka pa. Ilang taon ka na ba? 19, 20? 20. So hindi naman pala lahat nakakalimutan mo. Hello? Hello? Ano ba tong signal na to? Hello? Ferlan, sino yan? Kinukontak ko si Douglas. Oo. Nakontak ko kanina pero hindi daw sa kanya yung number na yun eh. Ha? Oo, saan ka pupunta? Punta ako si Douglas! Sasama ako! Diyan ka na lang! Hindi, sasama ako sa'yo. Take mo ako. May problema ba? Lagi naman ganyan yung dalawang yan eh. Lagi nag-aaway yan, lalo na tungkol sa pera. Teka, bakit mo sila patayan ng patayan? Ganyan talaga ang laro. Exciting na eh. Kalaro ko dati si Kuya eh. Nasaan yung kuya man? Patay. Hindi na-dive na kotse ni Mami. Yun, binangga ng truck. Yun, patay. Wala ka bang natatagong picture nila? Meron. Family picture? Meron. Huwag muna natin. Tignan ko sa'yo. Sige. Saan ba? Oh, yan. Yan. Well, hindi ba kita makausap? Kasunod ka sa akin. Alam mo, Rafael, hindi ko maintindihan kung bakit magaan ang loob sa'yo ng mga taga rito. Sana wag mo kami lolokohin. Lolokohin?
Alam mo kasi, Rafael, hindi ka namin kakilala. Malay namin kung may kasabwat ka o may kakilala ka sa labas. Baka mamaya isang gabi, pag nakawan mo kami o patayin mo kami. Doktor, hindi po ako masamang tao. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Hindi ka namin kakilala, Rafael. Siyempre, hindi mo masisiguro ang panahon ngayon. Wala po kayong dapat ipag-alala, Doc. Alam mo, kamukha mo yung anak ko na namatay. Magkasinad kayo. Kung gusto mo, pwede mong gamitin yung mga damit niya. Pagkatapos bukas, pumunta tayo sa ospital. Papatignan kita dun sa kaibigan kong espesyalista. Baka ako nabagok lang yung ulo mo pero tingin ko naman wala namang masamang nangyari sa'yo eh. Pagkatapos nun, pupunta tayo sa presinto. Sasabihin natin sa mga pulis na nandito ka sa akin. Meron ka bang nakitang maliwanag? Yung parang sikat ng araw? Baka may star na nahulog galing sa langit. Niloloko mo naman ako eh. Kunyari ka pa. Gusto mo lang ako kausapin eh. O sige, ano yung sasabihin mo? Tatanda mo na ba kung sino ka? I mean, kung taga-saan ka talaga, asan yung pamilya mo, ilang taong ka na ba talaga, nag-aaral ka ba, nagtatrabaho, saang school, kailan birthday mo? O sige, anong paborito mo? Teka. Anong paborito mo pagkain? Ang dami naman nun. Pero sandali. Naaalala ko kung anong paborito kong pagkain. Manggat bagoong. Yun ang paborito ko for today. Manggat bagoong? Bakit? Buntis ka ba? Ay, nagpapatawa si ate. Ang yabang talaga. Kasi ganito yun. Pinakain ako ni Melissa ng manggat bagoong. Kaya yun ang paborito ko ngayon. Yung iba kong tanong. Iba mong tanong. Wala, hindi ko pa alam. Anong alam mo? Ang alam ko lang na iniisip mo ako ngayon. Kung may girlfriend ba talaga ako o wala. Hindi ko iniisip yun. Diyan ka na nga. Teka, sandali. Meron pa akong alam. Alam ko na magkaaway ang mami at daddy mo. Sorry, dahil obvious naman yun. Obvious. Ito pa. Na nalulungkot si Doc Alan na naguguluhan si Melissa kung magiging asawa niya ba o hindi si Hector. Congressman yun. Kabit si Melissa ng congressman eh. Sige. Na nagalit si Mang Anong kay Melissa, na nalulungkot si Pilo dahil namimiss niya ang mami at kuya niya, na may crush ka talaga sa akin. Alam mo, good night.
I didn't find anything wrong with him. Wala lang siyang maalala. Whether it is his choice na wala siyang matandaan o hindi, I can say. Pero physically, wala akong nakita depresya. Wala rin ako nakitang sign na nabagok siya o nagkaroon ng head trauma para magka-amnesia. He's fine. Pero, sino kaya siya? I don't know. Pero sa tingin ko, he's not bothered na wala siya matandaan. Rafael, tara. Dok, tayo na po. Men, natatanda ka ba sa mga nadaanan natin? Wala po, pero... anong pero? Ang dami palang makikita dito, no? Walang record kahit saan? Wala eh. Eh, baka dun sa mga missing persons. Baka nandun yun. Wala rin eh. Pero alam mo, nagtataka ako, Dok eh. Kasi parang, bakit dito siya napadpad sa atin? Feeling ko may ibang motibo yan eh. Alam mo, iniisip ko rin yan eh. Kaya lang, nakita ko yung bata, mukhang mabait naman ah. Mukhang hindi gagawa ng masama. Eh, Dok, baka naman sinasabi mo lang yan dahil namimiss mo yung panganay mo. Froilan, magkapit-bahay tayo, hindi magkaibigan. At kahit magkaibigan tayo, hindi mo dapat pakialaman ng pamilya ko. Dok, pasensya na, hindi ko sinasadya. Ay, hello? Hello? Oy, Douglas? Hello, hindi kita marinig. Ay, Doc, sandali lang, sandali lang. Hello, Douglas? So, doon ka na pala nakatira kila Doc Alan. Oo. Doon po siya nakatira. Pero po yung suot niya, kay Kuya po yan. Oo. Eh, hindi namin nahanap ni Doc kung taga saan ako eh. Sabi po ni Daddy, may amnesia po siya. Ano ba po ibig sabihin ng amnesia? Ang ibig sabihin ng amnesia ay yung mga taong nakakalimot sa mga nangyari sa buhay nila. Ikaw ba, meron ka ba mga naaalala sa mga nadaanan ninyo kanina? Wala eh. Si tatay, tulog na. Gising pa yan. Tulog na nga. Sabi ko sa'yo, yan, nakapikit na, oh. Hindi naman nakakatulog ng gabi yan eh. Umaga na yan kung makatulog. Tay, nakayat na kayo. Tulog na kayo. Di ba ako inaantok? Sulaheko na yan. Huwag ka muna umalis, papakilala kita. Good evening. Hi, hon. Nga pala si Rafael. Siya yung may amnesia, si Hector. Congressman. Ikaw pala si Rafael. Sige, sit down. Salamat po. Ate Melissa, alis na po kami. O sige, dali niyo na rin yung mangga. Okay. Sige. O sige. Anong baog ko? Baka mahirapan ko. Ano na po Okay. kami? Ingat kayo, ha? Sige Sige po. po. Busin niyo yan, ha? Good night. Pina-background check niyo ba yun? Oo, kanina. Sila nila Doc Alan. Ayun, nagtanong-tanong. Dapat siguro eh, alisin ko na kayo sa bahay nito eh. Baka ipagpapalit mo ako sa bata. Mga no. Good evening po. Na-istorbo ko yata, han. Froilan, makinig
rin yun. Ano na lang ang sasabihin ng mga kapwa ka-opisina mo? Sinabi ko na sa'yo may maling investment yan Lita, hindi mo kailangan sumigaw. Inaasikaso ko naman Inaasikaso? Oo. Ang galing mo kasing lalaki, sabihin mo nga sa akin, ha? Paano ba inaasikaso yan? Paano na lang? Ano gagawin natin? Lita, may kausap na akong abogado bukas. Ano gagawin ng abogado? Kung nakatakas na si Douglas sa ibang bansa! Nakakahiya. Paano ko pong malaman to ng mga kapatid ko? Wala na akong mukhang ihaharap sa kanila! Mag-hysterical ka tulad ng ginagawa mo? Ha? Pwede ba, Lita, tumahimik ka na dahil inaasikaso ko? Froilan, kailan na lang tayo pupunta ng States? Palagi na lang nauudlot! Ano kasi ang hirap kasi sa'yo? Masyado kang maluho. Puro antik ang gusto mo. Diyos ko, yung lap. Paano ko nalang bibilin ngayon yung lap? Paano yung lap? Tumigil ka na nga, Lita. Froilan, business ko yon! Kumikita ako doon! Ano sabi mo? Kumikita ka, Oo. ha? Bakit? Isa pa lang naman nabibenta mo dyan, ha? Ibibenta natin yung mga punyetang mga antik na yan. Huwag ka magmumura! Bakit? Ba't hindi kita mumurahin ang tigas ang ulo mo? Ikaw ang matigas sa ulo sigaw mo! ka ng Hindi sigaw ka dyan, mag-invest agad Ha? yan! Hindi tayo Tingnan mo mauubusan ng pamamakan mo pera! dyan, Ang kulit mo! Ikaw kasi Tumigil sumasabay ka! sa mga kay Bakit Douglas! ikaw ba nag-umano ng pera Tayo! nito? Nagkakaya sa mga kapatid ko! Ang kailangan nila wala tayong pera! Wala na akong mukhang iharap! Hindi ka! Nakakaya ka lalaki! Wala kang kwenta! Ikaw ang walang kwenta Ako dahil ba hindi mo walang kwenta? nangungintindi. Bakit ako ba nag-invest sa punyeta kay Douglas na yan? Dapat umiintindi ka dahil Kung asawa hindi kita! ka nag-invest, may pera pa tayo! Parati na lang sila nag-aaway tungkol sa pera. Hindi ko na matandaan kung kailan natahimik yung bahay namin. Lalala pa yan. Ha? Kailangan mong maging mas matatag kasi lalala pa yan. Hindi pa malala? Anong course mo? Computer science. Bakit hindi fine arts? Kasi sabi, kapag marunong ka sa computer, madali ka makakanap ng trabaho sa States. Pag nagpunta na kami. Masasaya ka ba sa ganun? Ano pa? Naniniwala ka rin doon? Minsan. Pero alam mo, kung meron lang akong malaking pera, itatapal ko sa mga bibig nila para tumahimik na sila. Pero pakiramdam ko, kahit mayaman na kami, hindi pa rin sila titigil. They will keep wanting more and more. Siyempre ako, pagka-graduate ko, kailangan din kumita ng pera. Pag nagkatrabaho, kailangan may maibigay ako sa kanila. So talagang mas masaya ka sa ganun? Who cares? Alam mo, minsan, kailangan munang mawala lahat sa'yo. Bago mo malaman kung ano talaga yung talagang mahalaga sa'yo. At kung ano yung magpapasaya sa'yo. Alam mo, huwag mo sa akin sabihin yan. Dapat sa kanila mo sabihin yan. Bakit hindi ikaw ang magsabi? Kasi, sa ingay nila, hindi nila ako maririnig. May bala ka pa bang hiwalayan ng asawa mo? Oo naman. Kailan? Melissa, we've been through this before. Yeah. 1, 2, 3 years ago. One day, susurpresahin na lang kita. Anong kumahirap pare sa hiwalayan ng asawa mo? Pero naipangako mo sa akin noon eh. At may future pa. Anong klaseng future? Melissa, ikaw ang mahal ko. Alam ko yun. Pero nahihiya din naman ako kay tatay eh. Hindi ba kita sinusuportahan? May kailangan ka ba? Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang sa akin. Hindi naman sa ganun. Melissa, do you still love me? If I say no, Matakot ka. Papatayin kita. Sorry. Uy, ayun o. Kakatawa ka naman, Rafael. Hindi ka ba marunong mag-basketball? Hindi eh. Paano ba to? Ana. Ana. Ito, i-dribble mo to. Bago mo i-shoot dito sa basket, parang may ganun-ganon. Dribble. Magdi-dribble ka muna. Yan to. Sige nga. Kaya? Sige.
Kaya. Wala eh. Hindi ka ba marunong? Hindi nga eh. Sige Shoot nga. muna pag-aralan natin. Sige. Game. Shoot! Shoot! Ay! Oh. Wow! Oh. Hindi naman marunong yung kalaro mo eh. Nakapagod ah. Buti na lang, bakasyon ka dumating. Kung hindi tayo makakapaglaro. Wala ka mga laro? Oo, wala. Wala naman kaming kapitbahay dito eh. Kahit isang bata na kaedad ko. Dati si kuya. Pero, namatay na siya. Ate Melissa, sali kayo. Ha? Ate, Ay nako, ayoko, manonood na lang ako. Baka mamaya matalo pa namin kayo. Oo nga, tingnan mo, isang mataba. Tapos ito, hindi marunong. Tapos, hindi makatanda kung anong apelido niya. Diba? Teka, halika dali. May sasabihin ako sa'yo. Ito, sikreto lang natin to ha. Ano sasabihin kahit sa kanila? O ba? Ano yun? Ang nilalaro mo, basketball. Basketball. Kaya siya tinawag na basketball kasi may bola. Hmm? Tapos, isushoot mo siya doon. Doon, Parang eh. ring na yun na may ganon-ganon. Okay? Isushoot mo siya. Siyempre, i-dribble muna bago i-shoot. Okay? Basketball basketball. Basketball. Okay, game. Marta. Okay, kaya ko na yan. Sige nga, try mo. Sige. Try mo. kaya na. Sige. Game sa kanya yung bola. Tingnan natin. Shoot. Di-ball. Ball. Shoot. Shoot. Ah, sige. Sama kasi hindi ko pa kumuha ng maid eh. Ayoko nga. Magchichismisan lang ako ng mga kapitbahay. Para namang hindi pinagchichismisan ng mga taga rito, siya ang lalaki niya. I wouldn't be surprised if one day mabasa na lang kita sa dyaryo. Sige ate, utungan mo pa tatay. Bakit? Totoo naman sinasabi ko ah. Maingat si Hector. Ano ko ba sa'yo, Melissa? Matalino ka naman. Ate, ilang beses na ba natin napag-usapan to? 5 taon na kami ni Hector. Wala ba ibang topic? Wala! Nagbabakasakali ako na sa once a month na pagdalo ko sa inyo ni tatay, matatauhan ka sa kakukulit ko. Mali ang ginagawa mo. Hindi ka dapat pumapatol sa may asawa. Mahal ko siya. Mahal. Alam mo sa love, ang equation 1 plus 1 equals 2. Dahil kayong dalawa, magiging isa. Magiging 3 or 4 or 5 lang yan kapag nagkaanak kayo. Pero ni minsan, hindi kasama sa equation ang kabit. Ate, wag na nga lang natin pag-usapan. Eh gusto ko pag-usapan eh. Sige, Roxanne. Pangaralan mo kapatid. Isa ka patay eh. Kung tutuusin, kaya mo naman maging malakas kung gusto mo. Pinapaubaya mo sa akin ang pagsasabi dyan kay Melissa. Dahil natatakot mo mawala ng sustento. Tumahimik ka. Kaya alam mo, Melissa, minsan naiisip ko kaya nag-asawa lang iba yung nanay natin abroad. Dahil ano naman mapapala niya sa tatay natin wala namang pakinabang. Ano? Tignan mo tuloy ate, ginawa mo. Kaya ako siya matauhan sa mga sinabi ko. Easy ka lang ate. Dati naman hindi ganyan kabilis uminit ulo mo eh. Kasi dati wala pang kabit ang asawa ko. Kaya nga nabibwist ako sa'yo eh. Saka kay tatay. Dahil parang okay lang sa inyo na mali ang sitwasyon niyo. Kailan pa? Last month ko pa nahuli. Pero mali ko kung kailan pa sila. Bakit akala ko? Tanungin mo kaya kay Hector. Favor lang kasi hindi ko matanong sa asawa ko eh. Hindi niya alam na alam mo. Alam mo, noong ko patakot to eh. Dahil hindi kami magkaanak. Yung frustration niya, ibabaling niya sa ibang babae. Ayoko namang awayin siya kasi baka lalo siya mapalapit na sa babae niya. Melissa? Si
ka? Ako nga pala si Rafael. Ikaw? Rafael, ate ko, si Roxanne. Sino to? Ate, huwag mo na tanungin. Mahabang storya. Basta napadpad lang yan dito sa Angel Villa. Tapos, hindi niya maalala kung anong pangalan niya. Hindi niya maalala kung saan siya nakatira. Kami naman pinagtanong na namin, pero wala talaga. Wala talaga eh. Alam mo, mabubuntis ka within the month. Babalik sa'yo ang husband mo. Ano? O sige, mauna na ako ha. Dito ka. Rafael, teka. Kanina ka ba nakikinig? Hindi maniwala ka sa akin. Pumunta lang ako dito para dalhin to. Sige. Ali, baby, may problema kasi tayo eh. Alam ko. Hindi na tayo makakapunta na naman sa States this year. Okay lang. I know. You're disappointed with your dad. Pero this time, kailangan tayo maging supportive. Kahit na ang laki-laki ng pagkakamali niya, kahit nakasalanan niya ang lahat ng ito, Ma, hindi ako disappointed dahil hindi na tayo pupunta ng States. Dahil hindi ko naman pinangarap mag-migrate. Ikaw lang naman may gusto nun eh. At dahil gusto mo, kung anong ginagawa ni Papa, para makaipon, para matupad yung pangarap mo. Gusto mo kasi, mag-aarbo eh. Napaka-pretentious mo kasi. Gusto mo, mayaman tayo. Palagi may pera. Bumibili ka ng mga antiques dahil mayayaman. Maraming antiques. Ayaw mo ng simple lang. Kaya tignan mo, nahawa sa'yo si Papa. So what? You're blaming me? Kinakampihan mo pa ang papa mo? Ma, wala akong kinakampihan sa kahit na sino. Hindi ko lang maintindihan. Hindi ko lang maintindihan kung bakit hindi tayo masaya. Ali, masaya naman kami ng papa mo. Kahit meron tayong konting money problems, pero all around naman. Ma, talaga? Magiging masaya ka? Kahit na wala tayong ganitong bahay? Kahit wala yung mga antiques na yan? Kahit hindi na tayo pupunta ng States? Ali, hindi naman kasi ganun kadali yun. Oh, see? You can't even answer me directly. Ali, don't talk to me that way. I am still your mother. Concerned lang naman ako sa'yo, Ma, ginagawa ko. Good night. Nag-aabang ka ba ng bulalakaw? Pinapanood ko lang ho yung mga stars. May sinasabi ba sila? Minsan, kapag nagtatanong ako. Sino ka nga ba? Ano ho sa palagay niyo, Mang Anong? Hindi ka taga rito. Alam mo, nung binata pa ako, nakilala akong isang napakagandang babae. Niligawan ko siya. Nung mapaibig ko siya sa akin ay pinakasalan ko agad siya. Ang bagong kasal kami tuwing gabi, doon kami sa bubungan ng munti naming bahay
para panoorin ng mga bituin. Tapos, kakantahan niya ako ng isang napakagandang awit. Hindi ko na matandaan ang tono ng awit na yun. Pero, siguro, lalong gumanda dahil mahal na mahal ko siya. May iba na siyang pamilya. Alam ko. Pinili niya ang mga ibang bansa. Masaya na siya ngayon. Hindi ko kasi naibigay ang lahat ng gusto niya. Laging kapos ang sweldo ko. Lalo na nung dumating na ang dalawang anak namin. Una si Roxanne, tapos si Melissa. Nung mag-high school na si Melissa ay nagpasa siyang maging isang DH sa ibang bansa. At nakapagtapos naman yung dalawa. Mapadala siya ng pera. Pero, isang araw, ibinalita na lang sa akin ni Melissa na nagpakasal na sa ibang lalaki ang nanay nila. At sa sobrang sakit sa puso, na-stroke kayo. Dahil sa galit. Galit na galit ako noon. Hayaan niyo na yun. Huwag na kayong magalit. Hindi sana nila naranasan ang naranasan nila kung hindi ako naging isang pabayang ama. Yung isa, iniwan ang kanyang asawa. Yung isa naman ay pumatol sa may asawa. Bata pa naman kayo eh. Matanda na ako. Wala na akong magagawa. Siguro, dadaling ko hanggang kamatayan ang sama ng loob. Mang Anong, ano hong magpapasaya sa inyo? Siguro yung marinig ko ulit ang kantang yun. Siguro, sasaya ulit ang buhay ko. Mang Anong, tumingin ho kayo sa langit. At ipikit niyo ho ang inyong mga mata. Salamat, anak. Maraming salamat. Matutulog na ako. Salamat ulit.
asukal, hindi mo na naman nilagyan! Yun na nga baga sinasabi ko eh. Puro kayo away, sigawan. Sir, wala na ako tayong malamon. Ano ba, mag-grocery ba ako ngayon? Gaganda nga ng mga damit nyo. Ang laki naka-makeup. Wala pa lang tayong malamon. Diyos ko, pasaway. Sigawan ng sigawan. Alam mo yun, nakakarindi. Araw-araw mo rin pera, pera, pera. O sige na, tumahimik ka na. Mamaya bibigyan na lang kita ng pera. Kumuha ka muna ng asukal! Ay, Diyos ko, ma'am, asukal pa. Wala nga eh. Gusto mo tubig? Gusto mo, ma'am, tubig? Tubig din, oh. Magtubig ka na lang, masyado kang glusyonada, ma'am eh. Alam mo, lumabas ka na. Naiinis na ako sa'yo, lumabas ka. Labas! Bibili nga lang asukal at may pera pa ka 10 piso. Pasaway kong amo kong to eh. Bato? Didimanda daw ako ng mga kaopisina ko. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Kasi... Ano? Sabihin mo. Ano? Roland, ano ba nangyayari sa atin? Ewan ko. Magkano pa ang nasa savings natin? Tita, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, ha? Na lahat ng pera natin, inilagay ko na sa investment na yan. Kaya wala na tayong inaasahan. Yung sweldo ko na lang buwan-buwan ang pwede nating asahan. Kaya yung mga hindi kailangang antik dito, ibenta na natin. Ano? Anong sinabi mo? Malaki rin ang kikitain natin doon at kailangan natin ng pambayad ng abogado. Pero for land antiques ko yun! Kailangan natin ng pera! Hindi natin ibibenta yung mga antiques! Ba't ba ang kulit mo, ha? Eh, ayoko nga ibenta! Ano mo gagawin? Aga-aga sa harapan pa ng pagkain! Ano ba sinabi mo kay tatay kagabi? Ang saya-saya ng gising tapos hindi suplado. Tapos nagkakwento ng mga balak niyang gawin. Ang aga-aga gumising para bisitahin daw yung mga old friends niya. Tapos pinipigilan ko naman, ayaw naman papigil. Malakas na daw siya. Hindi na raw siya yung dating mahina, lumpo, na... Ewan ko, basta ibang-iba siya eh. Ano ba sinabi mo? Eh, pinagkwento ko lang naman siya eh. Anong kwento niya? Na mahal daw niya ang nanay mo. Kahit na may ibang asawa na siya abroad. Lisa, Talaga? Hindi ko lang kasi inakala. Hindi niya nasabi sa akin at kay Roxanne yan eh. Teka nga pala. Paano mo nga pala nalaman yung tungkol kay Roxanne? alam mo mabuti pa. Buksan mo na yung ilaw para makita natin. Ayan. Okay na pala eh. Thank you ah. Sige, tulog na ako. Salamat ah. Tulungan na kita dyan. Sige, ako na lang. Ha? Sigurado ka? Oo, ako na lang. Sige. Salamat ulit ah. Hindi ko yata nakita yung tatay mo. Ah, tulog na. Napagod kanina, namasyal. Namasyal? Oo, may pinag-usapan silang kung ano ni Rafael kagabi. Ayun, masig na pagbalik. Anong pinag-usapan nila? Ewan. Mukhang napadalas yata ang punta ng Rafael niya dito ah. Eh di ba nga si Rafael nakatira ka dyan kila Doc Alan? At saka dapat nga matuwa ka eh. At least may nakakausap ako. Eh, alam mo naman si tatay, kakausapin lang ako nun pag galit sa akin o kaya magpaparinig. Nililigawan ka ba ng Rafael na yan? Ano ka ba? Siloso ako. Alam mo yun, Melissa. Ano naman dapat mo ikaselos? Ako nga dapat yung may karapatan magselos eh. Seryoso ako. Masama akong magalit, binabalaan kita.
Eh ano naman gagawin mo? Ipapasalvage mo yung bata kung meron mang intensyon sa akin. Hector. Sinasabi ko lang. Ano ba to? Yan. Gusto ko lang pa ipakita to. Yun yung picture na nagpunta kami sa Boracay. Oo nga, ano? Ako ba to? Tapos, ito naman yung yung picture na bagong tulis si Kuya. Kaya siya nakapalda. Ay, yung kuya mo. Nagpatuloy nga siya, takot na takot siya eh. Tapos, ito yung picture na pinagbubuntis pala ako ni Mami. Namimiss mo ba yung mami mo? Pilo, Rafael, may mami ka pa ba? ewan ko. Namimiss mo pa sila. Di ko alam eh. Ako, miss ko na ang mami ko. Pero ayaw lang bangkatan ni Daddy. Hindi ko maintindihan kung bakit niya ayaw. Alam ko naman na si Daddy, namimiss na si Mami at Kuya eh. Kailangan ba silang kalimutan? Minsan, parang tagal nila wala. At minsan, parang kahapon lang. Gusto ko na ulit sila makita. Lalo na ang mami ko. Nakita ko sa kwarto ng anak mo. Nakita mo yan sa kwarto ng anak ko? Ewan ko ba? May mga bagay talaga na kahit anong tago ang gawin mo, lilitaw at lilitaw. Kwento mo siya sa akin. Si Lori? Si Lori. Pareho kaming freshman sa college nun. 3 buwan ang tanda ko sa kanya. Pareho kaming 17. May 17 ako siya. August 17. Sabay kaming graduate. Nag-pre-med. After a year, na-destino kami sa Cardinal. After a year, nagpakasal kami. Nagkaanak. Si Al. After 8 years, nagkaanak ulit si Pilo. Alam mo, magkikita sana kami sa Makati nun. Birthday kasi ni Al, nag-blowout. Nag-blowout si Lori. Sinundo niya si Al, tapos sinundo ko si Pilo. Pero sa ospital na kami dumiretso. So, wala na. Hindi na namin sila naabutan.
ba kinukwento sa ito? Wala pa akong napagsasabihan ito kahit na kanino. Bakit nyo nga ba kailangan itago yung mga pictures nila? Ewan ko ba? Pero si Lori kasi ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Pakiramdam ko nga, nandyan lang siya. Dito lang siya sa tabi ko. Pero, sino ba naman na niloloko ko sa sarili ko? Alam ko naman na wala na sila eh. Si Pilo. Si Pilo. Alam ko malaki na ang pagkukulang ko kay Pilo eh. Pero anong magagawa ko? Kahit nga yung sarili ko, hindi ko maasikaso eh. Kaya please lang, pakibalik mo na doon sa pinagkuhanan mo. Tsaka, pakiusap ko lang, kung sakaling may mabanggit si Pilot tungkol sa nangyari sa amin niya at sa kuya niya, ibahin mo na lang ang usapan. Pakiusap. Ano na tingnan mo? Stars? Wala namang stars eh. Meron na. Hindi mo palang nakikita. Hello! Ano ka ba? Aliwa-liwanag ko. Nakikita mo? Oo. Medyo parang malungkot nga sila ngayon. Sino? Yung mga stars. Ano ka ba, Rafael? Stars lang yan. Yun ang akala mo. O, sige ha. Ganito, para maliwanag. Maupo ka dito, tapos, dun ako, paliwanag mo sa akin. Ha? Sige. Ganito yan. Bawat isang star, may equivalent na isang angel. At bawat isang angel, may binabantay ang isang tao. Minsan naman, isang buong country. Mas malaking responsibility ng mga yun. Anyway, alam mo yung mga angels, nalulungkot yan kapag nalulungkot rin yung mga taong binabantayan nila. At kapag nalungkot yung mga taong binabantayan nila, mas kailangan nilang pasayahin. Paano? Hindi ko alam. Pero minsan kasi, choice na rin yan ng tao kung paano sila sasaya eh. Pero kahit anong milagrong gawin ng mga angels, parang hindi sila sumasaya. Minsan tuloy iniisip nila na pinababayaan na sila ni God. Ang hindi nila alam, na kahit anong comfort ang ibigay nila parang hindi nila napapansin. Parang minsan kahit isang ngiti lang, parang hindi nila mabigay. Parang ikaw. Bakit? Ngingiti naman ako ah. Pero malungkot ka. Paano ka naman sasaya kung palagi may nag-aaway sa bahay niyo? Gaya ng sinabi ko sa'yo, lalala muna yan bago maging maayos. Pero don't worry, malapit na yun. Paano mo naman nalaman? Gaya lang ng alam ko na in love ka na sa akin. Nakakatawa ka. Baka ikaw in love sa akin. Nagka-boyfriend ka na ba? Hindi. Ayoko.
Kasi siguro, hindi ka pa nagkaka-boyfriend bago sa akin. Ha? Asa ka pa? Mangako nga sa akin Na? na hindi ka malulungkot kahit na mag-split tayo. Alam mo, niloloko mo na ako eh. Alam mo, iwanan na kita dyan. Yun naman eh, kung sakasakali lang na maging tayo. Alam mo, ang weird mo talaga. Hindi ka pa nangangako. O, sige na. Promise. Oh, kita mo na. Eh di in love ka nga sa akin. Alam mo, ewan ko sa'yo. Alam mo, iwanan na kita dyan. Kailangan mo siguro matulog at maghanap ng stars mamayang gabi, no? Good morning po, Mr. Santos. Oh, kumusta? Natatandaan mo na ba kung taga saan ka at sino ka? Hindi pa rin po eh. Mukhang matagal-tagal ka na dito ah. Medyo. Pinupormahan mo ba anak ko? Oh? Sabi ko, pinupormahan mo ba si Ali? Pinawarningan kita ah. Hindi kita gusto at wala akong tiwala sa'yo. Dati pa po ba kayo walang tiwala o... Ginagago mo ba ako? Sir, seryoso po yung tanong ko. Naisip ko lang na dahil baka wala kayong tiwala. Alam mo, marami ka pang satsat eh. Pwede ba umalis ka na? Nalulungkot po si Ali pag nag-aaway kayo. Wala kang pakialam sa pamilya ko. Baka po gusto Alam mo, nilang Rafael, ha? Sa buong buhay ko, lahat inilalaan ko para sa kaligayahan ng pamilya ko. Ha? Kaya kung nagkamali man ako sa desisyon ko, at kung may pagkakamali man ako sa buhay ko, yun ay ginagawa ko para sa pamilya ko, para sa kagustuhan nila, at hindi para sa akin yun. Please ka na nga. Baka kung pang magawa ko sa'yo. Pa, Ayokong makitang nakikipag-usap ka sa Rafael na hindi mo siya kilala. Pa, sino ba nakakilala sa kanya kayo? Don't talk to me like that, Ali. Kahit na naganda loko-loko ng buhay natin. I'm still your father. Ali? Kinausap ka ba ng mama mo? May sinabi ba siya sa'yo? Sasama ka ba sa mama mo? Anong... Kakausapin ko muna mami mo, ha? Ali, mahal na mahal ko kayo ng mami mo kahit na nagkandalo-loko buhay natin. Hindi ko papayagang mawala kayo sa akin. Mahal na mahal ko kayo ng mami mo. Alam mo yung si Rafael, yung kaibigan mo? May pagka-psychic yun. Nagkatotoo yung sinabi niya sa akin na mabubuntis daw ako. Buntis nga ako. Yung Olan nga, iniwan na yung kabit niya eh. Sobrang asikaso niya ako ngayon. Parang akong baby. Siguro natatakot na baka makunan ako. Aba talaga yung pakiramdam. Kailangan lang pala mabuntis ako. Biruin mo naman kasi after 5 years, ay lang dumating tong baby na to. Melissa,
Uy, Melissa. Oh, sorry, ate. May iniisip kasi ako eh. Ano na naman? Dapat ko na kaya hiwalayan si Hector? Oh, ito. Pantulak. Pantulak sa minimerienda ng dalawa kong magagandang anak. Milagro ah. Anong milagro? Tay, parang bait mo yata ngayon ah. At saka parang bumabata ka. Ano ba, Melissa? May bago bang gamot na iniinom si tatay? Gamot. Hindi ko na kailangan gamot. Malakas na ulit ang tatay ninyo. Milagro nga. Milagro talaga. Ano bang pinag-uusapan ninyo? Tay, kasi tinatanong sa akin ni Melissa kung dapat na raw ba niyang hiwalayan si Hector. Ate? Gawin mo ang gusto mo, Melissa. Tay, teka lang. Baka aawayin mo na naman si Melissa. Hindi kita sasabayan ngayon. Melissa? Paano tayo? Yung ba? Dahil lang ba sa pera kaya nag-aatubili kang hiwalayan si Hector, ha? Hindi naman po sa ganun, Tay. Alam ko, Melissa. Alam kong nung una pa man alam kong mahal na mahal mo si Hector. At alam ko rin na dahil sa akin, kaya ayaw mong humiwalay sa kanya. Ano, siyang tutustos sa bahay natin, siya nagpapakain sa atin. Pero huwag kang matakot. Mabubuhay ako kahit saan mo ako ilagay. Tay, pwede ka naman muna sa akin eh. Paano si Olan? O kahit anong gusto ko ngayon susundin mo. Ate, hindi naman ganun kadali yun, ano? Tsaka, tatakot ako. Wag. Huwag kang matakot. Gawin mo kung anong gusto mo. Hmm? Siguro, Melissa, meron ka na ibang gusto, no? Siguro si Rafael, ano? Hindi, oh. Hindi talaga. Nagsiselos nga si Hector kay Rafael, kaya nga hindi ko na pinapupunta dito, eh. Mamaya, ano pang gawin nun? Huwag niyong alalahanin si Rafael. Isa siyang anghel. Kain? Nilalano na. Merienda. Ito. Tayo. Ate, ano nga yung suman? Nakakagutom pala pag buntis. Para ka naman bata eh. Kung ayaw mo sumama sa akin, Ali, di ba iwan ka dyan kasama ng tatay mo? Ma, wag mo sisihin si Papa. Ah, sino sisisihin ko? Me? Ako ba lahat ang may kasalanan na lahat na ito? Ali, I just wanted a better life for us. Ma, ano bang gusto mo? I mean, anong better life ang gusto mo? O sige, sure, maraming problema. Pero Ma, it's not the end of the world. Ay, naku, Ali, baby. When you're older, you'll understand. Ma. Ay, naku, iwanan mo na ako, pumasok ka na sa loob. Let me go! Let me go! Let me go! Fine. Let me... Iwan nga ako. Kailangan niyo po ba ng tulong? Okay lang. Okay lang. You think I'm selfish, no? Ha? You think I'm a bad mother? Sa tingin niyo po. Gusto ko lang naman kasing magpunta sa States. Gusto ko lang naman kasing yumaman. Sama ba yun? Doon ho ba talaga kayo sasaya? Ewan ko. Hindi ko alam.
Kailangan ko nang umalis. Teka, sandali. Saan mo kayo pupunta? Hindi ko alam. Pero nandito yung pamilya niyo eh. Eh, kasi... yung asawa ko eh. Mukhang ide-demanda na. Tapos, wala na kaming pera sa bank. Tapos, mukhang makukulong yung asawa ko. My God! My God! Mukhang nakalimutan mo na kami. Naniniwala ho ba talaga kayo kay God? Oo naman. Ano akala mo sa akin? Eh di dapat alam nyo na pagsubok lang ito. Na baka may gusto lang siyang sabihin sa inyo at lahat ng nangyayaring ito, eh... Why me? Why me? Why me? Bakit? Mahal niyo ba si Mr. Santos? Oo naman. Pera lang ba nagpapasaya sa inyo? Hindi. Ewan ko. Hindi ko na alam. Ang alam ko lang, gusto ko lang... Ewan ko. Alam niyo, sa tingin ko po, baka kailangan niyo muna umuwi. You think so? Teka, mag-iisip ako. Well, kung sa bagay, medyo gabi na, di ba? So, medyo kailangan ko na munang umuwi, di ba? Sa tingin mo ba, pagsubok lang ng lahat ng ito? Sigurado ako. Alam mo, mahal na mahal ko naman talaga si Froilan eh. Saka si Ali. Salamat. Para masunod na si Daddy. Oo nga. Dahan-dahan. Baka magalit ang Daddy. Kinakabahan ako sa ginagawa natin to eh. Hindi magagalit yun eh. Surprise nga natin to sa kanya eh. Baka magalit yun. Saan pa ba? Ito, okay mo. Ito niyo ba? Ito. Ayan na ang Daddy. Ano? Sir, Ha? Ano to? Ako ba? Ano to? sir, Ano to? Sunugin mo. Sir, hindi. Tapon mo, sunugin mo. Sir, eh. Anong ano? Anong gagawin, sir? Sunugin mo! Sunugin na nga, sir. Ito na nga eh. Bilo. Kwarto. Dad. Sa kwarto mo! Ano sinabi ko sa'yo? Naisip ko lang po. Naisip? Naisip mo? Hindi mo nga alam kung saan ka galing eh. Kung anong pangalan mo eh, naisip mo. Rafael, huwag mong pakialaman na hindi mo dapat pakialaman. Hindi mo to pamilya. Dayo ka lang dito ah. Hindi nga namin alam kung anong pakay mo sa amin. Hindi kita nakikitang nagsisika para alalahanin kung ano man ang nangyayari sa'yo. Huwag mong pakikialaman ang pamilya ko. Hindi po sila masaya sa ginagawa niyo. Ano sinabi mo? Hindi po masaya si Al at si Lori na gusto niyo silang kalimutan. Ales.
Umalis ka na. Oh, kumain ka muna ng magat bagoong. Huwag mo masyadong isipin yun. Hindi galit sa'yo si Doc Alan. Galit sa mundo yon kasi namatay yung wife niya at saka yung panganay niyang anak. Nalulungkot lang kasi yung asawa at anak niya, kaya ko lang naman nagawa yun eh. Alam mo, naniniwala na ako sa'yo. Psychic ka talaga. Isipin mo pati mga patay nakakausap mo. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Ewan ko. Ang tatay ko naniniwala sa'yo. Sabi niya nga sa akin, angel ka daw. Nasaan na nga pala si Mang Anong? Ah, nandun kila Roxanne. Rafael, hindi ka pwede magstay dito, ah. Dahil ba kay Congressman? Oo. Pero akala ko ba, iiwan mo na siya? Paano mo nalaman? Alam ko. Kaya dapat maging matapang ka, Melissa. Matapang? Sa gagawin mo. Hindi kita maintindihan? Huwag ka mag-alala. Magiging okay naman lahat yan eh. Promise. May itatanong lang sana ako, sir. Ano yun? Nasaan po si Sino? Si ano po, sir? Nasaan po ba si... Ano ba, Ling-Ling? Nasaan po si Rafael? Hector, Hmm. ayoko na. Ayaw mo nandun dala ko? Busog ka na ba? Marami pa doon. Ayoko na. Ayoko na lumipat dun sa bahay na pinalilipatan mo sa amin ni tatay. Ano? Gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. Bakit? Hector, wala naman tayong patutunguhan eh. Narealize ko na hindi mo naman ihiwalayan ng misis mo. Political suicide ang tawag doon. Kaya please lang, pabayaan mo na kami ni tatay na lumipat kila Roxanne. Sa'yo na lang ulit tong bahay na to. Nasaan na ba yung Rafael na yon? Walang kinalaman si Rafael dito. Benji, Sir. puntahan niyo dun sa kapitbahay. Yes, sir. Isa mo! Sandali, wag niyo mo! Congressman! Pilo! Congressman! Dadalhin yan! Pilo! Congressman! Andito na ako si Rafael! Pwede na ba? Tignan natin kung hanggang saan ang tapang ang kumag na to. Ah, ano ba ta? Ay, baratang kubigan! Huwag kayong makialam dito, pare. Huwag kayong makialam dito. Ikaw, halika. Ito ba? Ito ba ang pinagmamala mo papalit mo sa akin? Yan ba? Bitawan mo na yan! Tama na, Hector! Ano ba?
iwan. Pilo, huwag mo iwan. Daddy, Pilo. 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 Pilo, anak, kumisip ka. Anak, anak. Huwag mo iwan, Daddy. Anak. Pilo, Pilo. Pilo, kumisip ka, anak. Pilo. Dad, alam mo po, nakita ko po si Mami at Kuya Saan? sa gyms ko po. Kumusta lang pakiramdam mo, anak? Okay lang po. Si Rafael po. Pilo, alam mo ba na milagro na nabuhay ka? Alam mo, kawawa nga si daddy mo eh. Talagang nag-worry siya sa'yo. Kala ko, kukunin ka na rin sa akin eh. Daddy naman, niloloko ko. Ano nga palang sabi ng mayo mo sa dreams mo? Malungkot po daw sila eh. Display ko po lahat daw ng pictures ulit. Di bale. Pag uwi natin ng bahay, gagawin natin lahat yun. Ha? Basta magpagaling ka lang, ha? Tapos ka naman mag-pake? Kasi darating na yung truck tapos alis na tayo ng madaling araw. Elisa, makukulong ba si... Hector? Dapat. Sana. Teka, nasa na ba si tatay? Hindi pa tapos mag-impake yun eh. Sabi niya kanina lalabas ng daw siya eh. Ate? Asan na kaya si Rafael? Roxanne! Melissa! Lumabas kayo! Si tatay yun. Nandito siya! Lumabas kayo! Oh! Ayan! Si Rafael! Bumalik na sa atin! Totoo ba yan? Sa amin ka na ulit? Kailangan ko nang umuwi eh. Bakit? Galit ka ba sa amin? Hindi. Ba't ka aalis? Malulungkot naman ako. Ayan mo lang siya, Pilo. Salamat, Rafael. Rafael, salamat nga pala ha. Sinabi sa akin ni Lita yung sinabi mo sa kanya. Kaya hindi niya kami iniwan. Salamat, Rafael. Thank you, Rafael. Anghel ka? Paano? Split na muna tayo, ha? Bakit naging tayo ba? Oh, huwag ka nang malungkot. Hindi naman ako malungkot eh. Pero babalik ka pa ba? Hindi ko naman kayo iniwan eh. Alam nyo, lahat ng mga tao may kanya-kanyang mga anghel. Kaso lang minsan, nakakalimutan nyo silang tawagan. Sana simula ngayon, may problema ngayon kayo o wala, tawagan nyo ako. Tumanaw lang kayo sa langit. Pikit nyo yung mga mata nyo at magsabi lang kayo ng kahit isang maiksing prayer lang kay God. Pagkatapos nun, mararamdaman niya na ako. Dito. Sa inyong mga puso.